Preparations for the Feast of Jesus Nazareno are now in full swing. For the latest updates, we are joined by our mobile journalist, Arles de los Santos. Arles, kamusta na ang preparations dyan? May nakikita ka bang pagkakaiba from last year to this year in terms of routes, security? Angela at Diego, alam nyo ayon sa MMDA, parehas naman daw na ruta ang dadaanan ng andas ng traslasyon noong kumpara ng last year at ngayong taon. Kaya nga ngayong araw, nagsagawa na agad ng clearing operation ang MMDA katuwang ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa iba't ibang mga kalsada na dadaanan nito. Kasama dyan yung mula doon sa Quirino Grandstand kung saan nga didiretso ito doon sa Manila Hotel and then diretso ng Palangka Street. At ngayon nandito tayo sa kahabaan ng Arlegui sa Maynila kung saan kagagaling lamang, kalalagpas lamang ng MMDA. Meron silang kasama 12 na mga tow trucks na talagang naghila ng ilang mga sasakyan, mga tricycle, mga maliliit na tindahan, yung mga store at sa gilid talagang pinagbabaklasin at pinaghihila at tinikitan din ang mga dapat tikitan. Dahil ayon nga sa MMDA, kailangan daw ngayon pa lamang hindi na talagang magkaroon ng anumang problema o sagabal sa pag-agulong ng andas. Dahil ayon sa kanila, ito daw kung hindi man makakaabala doon sa prosesyon na gagawin, baka daw masira. So ayaw naman daw nila na ganun ang mangyari at kalabasan dahil yung mga residente rin daw yung maaapektuhan. So papakita ko lang sa inyo kung ano yung sitwasyon dito ngayon. Kanina kadadaan lamang ng MMDA dito. Kanina malinis yan. Walang kahit anong mga nakaparada na unnecessary dahil titikitan talaga ng MMDA. Pero ngayon na nakalagpas na, parang bumalik na ulit doon sa kanina. Yung paglapag natin, yung mga sasakyan dito talagang nagparadahan na sila ulit. Hindi natin alam kung siguro ba dahil wala ng MMDA or ganito lang talaga yung sistema nila. Meron ilan actually, Diego, na nakiusap na baka pwede daw wag kunin o wag matow dahil nga raw ilang minuto lang naman hindi sila familiar sa rules. Pero ayon sa MMDA, hindi naman daw pwede yon dahil baka daw kailangan nilang pagbigyan ng lahat kung sila ay pagbibigyan. Well, of course, we would like to know ano yung magiging official uniform ng mga IHOS police. Kasi I understand they're not gonna be wearing, of course, yung mga police uniforms dahil di naman talaga sila mga police. Pero they will be tasked to help also the authorities para ma-secure nga the place and of course yung mismong andas. Wala pa tayo nakukumpirmang uniforme na isusuot ng mga IHOS, Angela. So far, ngayong araw talagang abala yung MMDA sa clearing operation. Kasi yung lahat daw ng mga kalsada na dadaanan, i-clearing operation ngayong araw, ito ay 7 kilometers ayon sa MMDA. And then after nun, iikot ulit sila bukas hanggang Thursday, dire-diretso daw yan Friday. Dahil ayaw talaga nila magkaroon ng kahit anong problema. Yung mga barangay officers, nakikipagtulungan din naman. Though may ilan na merong medyo hindi nagkaunawaan kanina kung paano daw yung magiging proseso. Kasi yung iba parang pinaposte daw sila doon sa lugar na yon ng kanilang barangay. Pero ayon sa MMDA, kailangan talaga malinis yung buong kalsada, yung buong sidewalk. Kaya hindi sila papayagan. Pero ang napag-usapan, aayusin daw ngayong araw and then bukas aalis siguradong wala na doon na iiputan din naman ulit ng MMDA bilang paghahanda pa rin para sa traslasyon ngayong 2026. Okay, so sorry yung ano pala yung sabi ko, IHOS Police will be coming from the Manila Police Department, district and other units in National Capital Region. The reason why we're asking this because a lot of people are, sometimes kasi yung mga ganyang pinagsasamantalahan yung mga pagkakataon na yan, ginagawang scamming event, diba? So mamaya sabihin nila, taga-IHOS kami, hindi naman pala. But thank you so much for your time, mobile journalist Arles de los Santos.